Magandang araw mga senior citizens na pensioners sa SSS. Sa araw po na ito, alamin natin ang announcement na mangyayari po ito sa April 2026. Inaanyayahan kita na alamin mo ang mga bagay na ito. Ginawa ko itong vlog na ito para po sa kapakanan ng lahat, lalo na ang mga bagong pensionado ni SSS. Nasa gayon po ay meron silang idea, information o mga kalaman patungkol po dito. Kaya naman, tapusin mo ang video nito hanggang sa dulo nang sa gayon makuha mo ang punto ng video kong ito. At kung nakatulong ang video kong ito sa iyo, don't forget to subscribe. Hindi ko napapatagalin pa ang oras na ibigay sa inyo ang mga rapat ninyo mapakinggan na bagay patungkol po sa mangyayari sa April 2026. Kaya naman, let's go, pakinggan at kunin ang mga impormasyon. Ngayon po, pag-uusapan natin ang pension crediting po ito sa circular number 2020-024. Ito po ay para sa ating mga retirement, partial disability, total disability, and death or survivor pensioners. Ito po ay revised schedule sa inyo pong monthly pension kung kailan po mag-credit sa inyo pong mga ATM. So, may tinatawag po tayong date of contingency kung saan dito po malaman natin kung anong batch po tayo, first batch ba or second batch. Kung ang date of contingency mo ay belong sa first to 15th day of the month, so makukuha nyo po ang inyo pong pension sa unang araw ng buwan. Take note of that. Kapag ang date of contingency mo naman ay nasa 16 to last day of the month, so ang inyo pong pension ay makuha sa ikalabing-anim ng buwan or 16th day of the month. Pero meron nakalagay na take note sa ibaba. If the credit date falls on a Saturday, Sunday, or holiday, the pension shall be credited on the last working day before the Saturday, Sunday, or holiday. So, ito po, pinapahiwatig na kapag ang pension date or example, ang pension date natin is 1 at saka 16, kung yan po ay napunta sa holiday, Sunday, or Saturday, hindi po yan siya makikredit. Kung hindi, ma-advance po yan na maihulog sa inyo pong mga ATM cards. Atin po tingnan ang kalendaryo ng Abril 2026. Ang unang araw ng April ay natapat po sa Wednesday. Ibig sabihin, hindi po siya holiday. At sa araw po na ito, makukuha po ng ating mga minamahal na SSS pensioners ang kanilang pensyon. Sa second batch naman po, ang inyo po pension ay makukuha po sa araw po ng 16, which is hindi po yan holiday. Natapat po yan sa working days. Ibig sabihin sa araw po na iyan ay maibigay po ang inyo pong pension. At kinakailangan nyo po maging aware na may mga times po na ang inyong pension ay matagal pong maibigay sa kadahilanan pong may mga bangkong hindi po sila on time mag-credit ng inyong pong pension. And may mga bangko naman na sobrang advance po magbigay ng pension. Kaya naman sa mga delays po, kinakailangan po ninyong i-bear in mind na meron pong ganung ganapan. And sa ngayon po, may dapat po kayong malaman na add-on na mangyayari po sa April 2026. Ito po ang... Kung marami ang magtatanong nito, kaya sasagutin ko na lang in advance. Kung may pension increase ba? To be honest po, wala pong increase na matatanggap sa March. Walang second tranche 1K pension increase po. Walang 3,000 pension increase. Walang 12,000 pension increase. Ano ba yung mga haka-haka or narinig nyo sa ibang vlogger? Wala po yung katotohanan. May dapat bang gawin ang mga pensioners sa SSS? Yes po. Meron pong dapat kayong gawin para hindi po maputol ang inyo pong tinatanggap na pensyon at mapatuloy po ang pagtanggap ninyo ng inyo pong mga benefits galing po sa SSS. Sa araw po na ito, i-explain ko sa inyo
ng klaro na sa gayon po hindi na po kayo magtanong-tanong, hindi na po kayo malilito kung ano man yung mga dapat ninyong pagtunang pansin. Let me explain something. Ang ACOP or the Annual Confirmation of Pensioners Program. So ano ba itong ACOP? Ang ACOP po ay reports ng ating mga pensioners sa SSS sa yearly basis para po mapanatili natin ang ating tinatanggap na pensyon sa pwede po nating maging eligible po tayo. So ito po ay according sa Republic Act number 11199 or the Social Security Act of 2018. So ang mga taong ito ang dapat pong magpahakop. A. Mga retirement pensioners residing in the Philippines na may edad 80 years old and above. So nagsisimula po ito noong March 2024. Pangalawa, yung mga retirement pensioners na nag-reside na sa abroad. Pangatlo, total disability pensioners. Pang-apat, death or survivor pensioners. And panghuli, dependent children under guardianship. Take note, ang retirement pensioners na residing in the Philippines na 80 years old and above may required the ACO program under the certain circumstances na determined upon the notification of SSS. Kahit hindi ka 8 years old and above, as long as may notification si SSS sa'yo na kinakailangan mong magpa-ACOP, is kinakailangan po natin niyang gagawin. Paano po ba ang pensyonado sa SSS mag-comply sa ACOP? Marami pong paraan kung paano po mag-comply sa ACOP. But, una sa lahat, kinakailangan po mag-download ng ACOP form sa appropriate sa inyo pong case. So, ang ACOP form po ay mada-download lamang po yan sa online. At may QR po sa SSS page dahil nag-upload sila every month na may announcement sila na kinakailangan po magpa-ACOP. So, una, ang Annual Confirmation of Pensioners for Retirement or Permanent Disability Pensioners. Annual Confirmation of Pensioners for Surviving Legal Spouse Pensioner. Annual Confirmation of Pensioners for Representative Payee of Dependent Minor Incapacitated Child. Please take note na mag-refer po tayo sa Circular 2023-013 dated 21 December 2023 for the revised guidelines on the ACOP program. So ang tanong, ano po ba ang mangyayari kung hindi nyo ito nagawa? So meron po talagang consequences na mangyayari. Kapag hindi po ninyo nagawa ang ACOP sa tamang schedule, ay magresulta po ito sa pagkasuspinde ng inyo pong tinatanggap na pensyon galing sa SSS. It will be automatically suspended 1 month after the month of the birth of the pensioners or the deceased member. Automatic cancellation sa pensioners after 2 years po sa suspende ng kanyang pagpa-ACOP. Kinakailangan po talagang magpa-ACOP dahil ang purpose po ng ACOP is inaalam ko ang SSS pensioners is still alive or still eligible to get a pension galing po sa SSS. Dahil naibalita po noong nakaraang Disyembre na marami pong mga patay na ng mga SSS pensioners na nakatanggap pa rin ng pensyon. Kaya naman, ina-update po ang data ng SSS at kinakailangan po nating magpa-ACOP. Yun lamang po mga qualified na magpa-ACOP, okay? Yung mga ninonotify ni SSS at yung mga 8 years old and above. Kung ang pensioner ay nasuspindi na ang kanyang pensyon, paano nga ba po ba dapat gawin para po maibalik ang kanyang pensyon? So, ang dapat pong gawin para maibalik po ang inyong pensyon is kinakailangan pong mag-comply. Resumption of pension shall be within 2 months kapag makomply mo na ang inyong pong pensyon. What I mean, ang inyong pong ACOP. Kinakailangan ang recalled pension. Yung mga hindi mo natanggap na pension ay kinakailangan po yung maibigay kapag tapos ka na pong mag-comply lahat para sa inyong pong ACOP.
If any and all accrued pension shall be credited to the pensioner's account. Ibibigay naman po yun dahil ang pension na iyon ay hindi sa SSS, kung hindi sa inyo po iyon, mga minamahal kong SSS pensioners. At yun po ang balita na dapat nyo malaman na mangyayari po sa April 2026. Na sana po ay nakatulong po ako sa inyo na maliwanagan po kayo sa dapat nyo pong malaman na balita patungkol po sa inyo pong benepisyo. At hanggang sa muli po nating pakikita, don't forget to subscribe my YouTube channel po. Bye-bye at salamat.